Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat, at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, tawagin mo akong si Rhea. Isang pangalang tila tahimik, pero may itinatagong lalim na hindi agad masusukat ng paningin. Nagsimula ang lahat sa isang state university sa Maynila, isang lugar kung saan ang pangarap ay kasing ingay ng mga sasakyang dumadaan sa labas ng gate. At ang pag-asa ay kasing init ng sikat ng araw sa malawak na field. Noong panahong iyon, nasa 3 taon na ako sa kolehiyo, kumukuha ng kursong education. Bilang isang consistent scholar at aktibo sa mga organisasyon, ang tingin ko sa sarili ko ay matatag. Alam ko ang tama sa mali. Alam ko ang limitasyon ng puso at isip, o akala ko lang pala yun. Umagang-umaga noon, buwan ng Setyembre. Ang hangin ay may kasama ng kaunting lamig na pahiwatig ng papalapit na Pasko. Pero ang sikat ng araw ay nanunuot pa rin sa balat. Nakatayo ako sa tapat ng administrasyong gusali. Hinihintay ang aking mga kaibigan para sa isang group study. Hawak ko ang aking makapal na reviewer, pilit na isinisiksik sa utak ang mga teorya ng pagtuturo. Pero nawala ang lahat ng konsentrasyon ko nang makita ko siya. Naglalakad siya patawid sa kalsada. Bitbit ang isang itim na backpack. Simple lang siya. Hindi siya yung tipong artistahin na mapapalingon ng lahat. Pero meron siyang aura na hihigop sa atensyon mo. Malinis ang gupit ng buhok, matangkad, at higit sa lahat, naka-uniform pa siya. Hindi ko alam kung bakit doon tumama ang tingin ko. Ang puting polo na may selyo ng unibersidad, ang plantsadong pantalon, at ang ID na nakasabit sa leeg niya. Tanda ng pagiging inosente. Tanda ng pagiging isang estudyanteng may mga pangarap pa sa buhay. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo. Ang ingay ng mga jeep, ang daldala ng mga dumadaang estudyante, at ang huni ng mga ibon sa puno ng akasya. Lahat iyon ay naglaho. Ang natira na lamang ay ang tunog ng sarili kong tibok ng puso na tila nakikipagkarera sa bilis ng kanyang paglakad. Si Rhea, kanina ka pa namin tinatawag, nakatulala ka na dyan. Nagising ako sa realidad nang tapikin ako sa balikat ni Monica, ang matalik kong kaibigan. Mabilis akong umiwas ng tingin at nagkunwaring binabasa ang reviewer ko. Kahit na ang totoo ay nanginginig ang mga kamay ko. Wala. May iniisip lang akong lesson sa child and adolescent development. Palusot ko. Habang pasimple ko pa ring sinusundan ng tingin ng lalaking naka-uniform hanggang sa mawala siya sa likod ng malaking gate ng College of Engineering. Doon nagsimula ang lahat. Isang simpleng pagkagusto na dapat sana ay lumipas din pagkalipas ng ilang araw. Pero ang tadhana, mahilig maglaro. Kinabukasan, habang nasa library ako at naghahanap ng libro para sa aking thesis, muli ko siyang nakita. Nakaupo siya sa isang sulok, mag-isa, at seryosong-seryoso sa sinusulat niya. Walang ibang tao sa paligid niya dahil nasa dulo iyon ng silid. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Imbes na pumunta sa section ng education, dahan-dahan akong lumapit sa direksyon niya. Bawat hakbang ko ay tila may kasamang kaba. Ang amoy ng lumang libro sa library ay humahalo sa amoy ng kaba sa dibdib ko. Tumigil ako sa tapat ng shelf na katabi ng lamesa niya. Kumuha ako ng random na libro at nagkunwaring binabasa ito. Pero ang totoo, pinagmamasdan ko ang bawat detalye ng mukha niya. Ang mahahabang pilik mata, ang matangos na ilong, at ang paraan ng pagkagat niya sa dulo ng kanyang ballpen
kapag nag-iisip siya. Muli, naka-uniform siya. Malinis, maayos, kagalang-galang. Bigla siyang nag-angat ng tingin. Nagtama ang aming mga mata. Pakiramdam ko ay nahuli ako sa isang krimen. Akmang aalis na ako nang bigla siyang magsalita sa mahinang boses na sapat na para marinig ko. Miss, alam mo ba kung nasaan yung section 300 ng engineering mechanics? Parang wala kasi dito sa shelf na to eh. Ang boses niya, malalim pero malumanay. Parang musika na pumasok sa pandinig ko at dumiretso sa puso ko. Nasa kabilang floor yon. Doon sa Science and Technology section, sagot ko. Pilit na pinatatatag ang boses ko, kahit na gusto ko nang matunaw sa kinatatayuan ko. Ngumiti siya. Isang ngiting nagpakita ng maliliit na dimples sa kanyang pisngi. Salamat. Kanina pa kasi ako paikot-ikot dito. Medyo naliligaw pa ako. First year pa lang kasi ako dito sa main campus. Doon ako nakaramdam ng unang kurot ng takot. First year. Samantalang ako, graduating na. Ang distansya ng edad namin ay hindi naman ganun kalaki. Marahil 3 o 4 na taon lang. Pero ang pakiramdam ko ay may isang malaking pader sa pagitan namin. Ganun ba? Ako nga pala si Rhea. Pagpapakilala ko, iniabot ang kamay ko na tila nakakalimutan ng lahat ng social norms sa loob ng library. Tinanggap niya ang kamay ko. Ang init ng palad niya ay tila dumaloy sa buong katawan ko. Gabriel po. Gab na lang. Gab. Pag-uulit ko sa isip ko, ang pangalang magiging mitsa ng unti-unti kong pagkasira. Mula sa araw na yon, ang library ay naging tagpuan namin. Hindi dahil sa kailangan kong mag-aral, kundi dahil kailangan ko siyang makita. Bawat usapan, bawat tawa, at bawat pagbabahagi namin ng mga pangarap sa buhay ay unti-unting bumubuo ng isang ugnayan na hindi ko mapangalanan. Isang gabi, matapos ang aming klase, nagkita kami sa tapat ng oblation statue. Gabi na noon at kakaunti na lang ang tao sa campus. Ang liwanag ng mga streetlights ay nagbibigay ng madramang atmosfera sa paligid. Ate Rhea, salamat nga pala sa pagtulong mo sa akin sa research ko ha. Kung hindi dahil sa'yo, baka bagsak na ako sa prelims. Sabi niya habang naglalakad kami palabas ng gate. Ang salitang ate ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa puso ko. Isang paalala na sa mata niya, ako ay isang nakatatandang kapatid o isang mentor lamang. Pero sa mata ko, siya ay higit pa doon. Wala yun, Gab. Basta pagbutihin mo ang pag-aaral mo. Sayang naman ang uniform mo kung hindi ka mag-e-excel. Biro ko, pero may kasamang malalim na kahulugan. Tumigil siya sa paglalakad at humarap sa akin. Sa ilalim ng dilaw na ilaw ng poste, ang kanyang uniforme ay tila nagniningning. Tumingin siya ng diretso sa aking mga mata. Isang tingin na punong-puno ng paghanga. Pero hindi ko matukoy kung anong uri ng paghanga yon. Alam mo, Ate Rhea, kakaiba ka sa lahat ng nakilala ko dito. Pakiramdam ko, ligtas ako kapag kasama kita. Pakiramdam ko, kahit anong mangyari, meron akong matatakbuhan. Sa halip na matuwa, doon ako nagsimulang matakot. Natakot ako dahil nararamdaman ko ang sarili ko na bumibigay. Natakot ako dahil ang inosenteng paghanga niya ay unti-unting nagiging mitsa ng isang apoy sa loob ko na alam kong hindi dapat mag-alab. Tinitigan ko ang kanyang uniforme, ang puting tela na sumisimbolo sa kalinisan. At doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, pumasok sa isip ko ang isang maling kaisipan. Isang kaisipang hindi dapat dumaan sa isang tulad kong magiging guro. Bakit ganoon? Bulong ko sa sarili ko habang pinapanood ko siyang sumakay ng dayi pauwi. Bakit sa dinami-dami ng tao, sa isang batang naka-uniform pa ako nagkaganito? Hindi ko pa alam noon, pero ang gabing iyon ang huling gabi na magiging normal ang lahat. Dahil sa mga susunod na araw, ang maling paghangang ito ay magiging isang obsesyon na magdadala sa akin sa isang sitwasyong kailanman ay hindi ko inasahang mapupuntahan ko. Doon ko unang naramdaman ang tunay na takot. Hindi takot sa ibang tao, hindi takot sa multo,
kundi takot sa sarili ko. Lumipas ang mga linggo at ang dati-rati simpleng batian sa library ay naging mahahabang oras ng pagtatambay sa sunken garden. Doon, sa ilalim ng mga dambuhalang puno ng akasya, habang nakaupo kami sa damuhan at pinapanood ang paglubog ng araw, unti-unti kong binubuo sa isip ko ang isang mundong kaming dalawa lang ang nakakaalam. Isang hapon, habang abala siya sa pag-solve ng mga math problems, napansin ko ang isang botones ng kanyang uniforme na malapit ng matanggal. Isang maliit na bagay, pero para sa akin, isa itong pagkakataon. Gab, sandali. Malalaglag na yung botones mo, sabi ko sabay lapit sa kanya. Hindi siya nakagalaw nang abutin ko ang kanyang dibdib para tingnan ang botones. Ramdam ko ang pagpigil niya ng hininga. Ang distansya sa pagitan ng aming mga mukha ay lumiit. Sapat na para maamoy ko ang bango ng sabon sa kanyang leeg at ang amoy ng bagong plansang tela. Sa pagkakataong yon, hindi ako parang isang ate o isang mentor. Pakiramdam ko, isa akong babaeng nagnanais na maangkin ang bawat hibla ng pagkatao ng lalaking nasa harap ko. Salamat ate si Rhea. Ayusin ko na lang pag-uwi. Nauutal niyang sabi habang umiiwas ng tingin. Namumula ang kanyang mga tainga. Ang pagkailang niya ay nagbigay sa akin ng kakaibang sigla. Isang kapangyarihang hindi ko dapat nararamdaman. Nagsimula akong gumawa ng mga dahilan para magkasama kami hanggang gabi. Magdadala ako ng extra na pagkain, sasabihin kong kailangan ko ng tulong sa technical parts ng thesis ko, kahit kaya ko naman. O kaya naman ay magkukunwari akong natatakot maglakad mag-isa sa dilim para ihatid niya ako sa sakayan. Habang tumatagal, ang mga usapan namin ay naging mas personal. Ikinuwento niya ang tungkol sa pamilya niya sa probinsya, ang hirap ng buhay bilang scholar, at ang takot niyang mabigo ang kanyang mga magulang. Bawat salitang lumalabas sa bibig niya ay iniipon ko sa puso ko na parang mga kayamanan. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nandoon pa rin ang uniforme niya, ang palaging paalala ng kanyang katayuan. Isang gabi, habang naglalakad kami sa madilim na bahagi ng campus, malapit sa amphitheater, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Wala kaming dalang payong kaya na pilitan kaming sumilong sa isang maliit at abandonadong gazebo. Nanginginig siya sa lamig dahil nabasa ang kanyang manipis na uniforme. Bakat sa basang tela ang hubog ng kanyang katawan, ang mga balikat na unti-unti nang lumalapad, ang kanyang dibdib na bumubulusok sa bawat paghinga. Kinuha ko ang aking jacket mula sa bag at pilit na ibinalot sa kanya. Si Rhea, wag na. Ikaw ang mababasa, sabi niya. Sa unang pagkakataon ay hindi niya ginamit ang salitang ate. Tumigil ang mundo ko. Ang pagtanggal niya sa salitang yon ay parang pagbasag sa huling pader na humahadlang sa akin. Tinitigan ko siya. Ang kanyang buhok ay basa at nakadikit sa kanyang noo. Ang kanyang mga mata ay tila nagtatanong, naghahanap ng kasagutan sa tensyong namumuo sa pagitan naming dalawa. Bakit, Gab? Bakit ayaw mong tawagin akong ate? Tanong ko. Ang boses ko ay halos bulong na lang sa gitna ng ingay ng ulan. Hindi siya sumagot. Sa halip, lumapit siya ng kaunti. Dahil minsan, nakakalimutan ko na mas matanda ka sa akin. Dahil kapag kasama kita, hindi ko nararamdaman na bata ako. Hinawakan ko ang kanyang pisngi. Malamig ang balat niya, pero mainit ang hininga na dumadampi sa palad ko. Doon ko naramdaman ang pinakamatinding takot sa buong buhay ko. Ang takot na baka hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Naka-uniform pa siya. Gab ay paalis pa lang sa pagiging bata. Samantalang ako ay dapat nang maging gabay sa mga tulad niya. Pero sa dilim ng gazebong iyon, ang moralidad ko ay tila natatangay ng agos ng ulan. Dahan-dahan, inilapit ko ang mukha ko sa kanya. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang mga labi. 1 sentimetro na lang ang layo at alam kong wala nang balikan. Ang imahe niya sa kanyang uniforme, ang sagisag ng kanyang pagiging estudyante
ay naging isang madilim na pantasya na pilit kong nilalabanan pero gusto kong yakapin. Si Rhea. Bulong niya at sa pagkakataong ito, naramdaman ko ang paghawak niya sa bewang ko. Iyon ang sandaling napatunayan ko sa sarili ko. Wala akong takot sa batas. Wala akong takot sa sasabihin ng iba. At wala akong takot sa langit. Ang tanging kinatatakutan ko ay ang apoy na nakikita ko sa sarili kong mga mata kapag nakatingin ako sa kanya. Ang pagnanasang itago siya sa lahat. Ang pagnanasang angkinin ng kanyang kinabukasan. At ang pagnanasang sirain ang inosenteng imahe ng lalaking naka-uniform na ito para lang maging akin siya. Tumigil ang ulan, pero ang bagyo sa loob ko ay lalo pang lumakas. Hindi ko siya hinalikan sa gabing iyon, pero alam naming dalawa na may nagbago. Ang tingin niya sa akin ay wala ng bakas ng paggalang ng isang nakababatang kapatid. Mayroon na itong bahid ng gutom. Gutom na ako mismo ang nagtanim sa kanya. Pag-uwi ko sa bahay, tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Kinilabutan ako. Nakita ko ang isang babaeng handang sumugal, isang babaeng handang pumasok sa isang relasyong alam niyang bawal, at isang babaeng unti-unti nang kinakain ng sarili niyang obsesyon. Kinabukasan, hindi ako pumasok sa unang klase ko. Naghintay ako sa tapat ng gate ng engineering building. Gusto ko siyang makita. Gusto kong makita kung paano siya maglalakad nang may dalang sikreto na kaming dalawa lang ang nakakaalam. At nang makita ko siya, muli siyang naka-uniform. Ang puting polo na yon na dati ay simbolo ng respeto, ngayon ay tila isang hamon sa akin. Isang hamon na nagsasabing, "Sige, subukan mo akong abutin. Subukan mong sirain ang mundong ito." Lumapit ako sa kanya, hindi bilang isang kaibigan, kundi bilang isang mangangaso na nakahanap na ng kanyang biktima. Ngumiti ako, isang ngiting hindi nakakaabot sa mga mata. "Gab, may gagawin ka ba mamayang gabi? May gusto akong ipakita sa'yo. Sa labas ng campus, doon sa lugar na walang makakakilala sa atin." Aya ko sa kanya, tumitig siya sa akin. Matagal. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa mga mata niya, pero nakita ko rin ang pagpaparaya. "Sige si Rhea, kahit saan, sasama ako." Habang naglalakad siya palayo, naramdaman ko ang lamig sa aking mga kamay. Doon ko napagtanto, hindi lang pala ako ang natatakot sa sarili ko. Dapat din siyang matakot sa akin. Dahil ang si Rhea na kilala niya bilang mabait at matulungin, ay dahan-dahan nang nilalamon ng isang madilim at makasalanang pag-ibig na walang ibang patutunguhan kundi ang pagkawasak ng aming mga pangarap. At ang pinakamasakit sa lahat, hindi ko gustong tumigil. Gusto ko pang maramdaman ang takot na ito hanggang sa wala na akong maramdamang iba. Dinala ko si Gab sa isang maliit na apartment na pinapaupahan ng tita ko sa labas ng syudad. Malayo sa mapanghusgang mata ng unibersidad, malayo sa ingay ng mga estudyanteng nakakakilala sa amin. Pagpasok namin sa loob, ang tanging tunog na maririnig ay ang pagtibok ng aming mga puso at ang mahinang pag-ikot ng electric fan sa sulok. Nakatayo lang si Gab sa gitna ng sala, hawak pa rin ang strap ng kanyang backpack at gaya ng inaasahan, naka-uniform pa rin siya. "Bakit tayo nandito, si Rhea?" Mahina niyang tanong. Sa boses niya, nandoon ang halo ng kaba at pananabik. Hindi ako sumagot. Sa halip, lumapit ako sa kanya at dahan-dahang hinawakan ang kanyang ID. Binasa ko ang pangalan niya doon sa huling pagkakataon bilang isang estudyante na tinitingala ko ang pagka-inosente. Pagkatapos, tinanggal ko ang ID sa leeg niya at inilapag sa lamesa. "Gab, sa loob ng campus, ako ang ate mo. Ako ang scholar, ang huwaran, ang magiging guro. Pero dito, hinawakan ko ang magkabilang pisngi niya. Dito, gusto ko lang maging babaeng nagmamahal sa'yo, kahit mali, kahit bawal." Nakita ko ang paglunok niya. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng rason para tumakbo, pero ang kanyang mga paa ay nanatiling nakapako. Inabot niya ang aking bewang at hinila ako pa itaas, sapat na para maglapat ang aming mga noo. Natatakot ako, si Rhea.
Bulong niya. Natatakot ako na baka kapag natapos ang gabing ito, hindi ko na kayang bumalik sa pagiging simpleng estudyante na pangarap lang ang iniisip. Huwag mong isipin ang bukas. Sagot ko habang dahan-dahan kong kinakalag ang unang botones ng kanyang puting polo. Isipin mo lang ang ngayon. Noong gabing iyon, tuluyan ng gumuho ang pader na pilit kong binuo sa loob ng mahabang panahon. Ang bawat haplos at bawat halik ay may lasa ng kasalanan, pero may hatid na kakaibang tamis na hinding-hindi ko makakalimutan. Doon, sa dilim ng silid, ang unipormeng puti na dati ay simbolo ng kanyang pangarap ay naging saksi sa aking pagiging makasarili. Habang pinagmamasdan ko siyang natutulog sa tabi ko, doon bumuhos ang lahat ng pagsisisi. Tiningnan ko ang kanyang uniforme na maayos na nakatupi sa silya. Bigla akong kinilabutan. Ano ang ginawa ko? Sinira ko ang hangganan. Binigyan ko siya ng karanasang hindi pa dapat para sa kanya. Ang takot na nararamdaman ko sa sarili ko ay tuluyan ng naging katotohanan. Naging halimaw ako sa paningin ng moralidad. Isang babaeng nanamantala ng paghanga ng isang mas bata sa kanya. Kinaumagahan, bago pa siya magising, iniwan ko ang apartment. Hindi ako nagpaalam. Hindi ako nag-iwan ng sulat. Alam ko sa sarili ko na hindi ko na siya kayang tingnan sa mga mata habang suot niya ang unipormeng yon. Ilang buwan ang lumipas. Graduate na ako at naghahanda na para sa board exams. Isang araw, habang naglalakad ako malapit sa main gate ng universidad, muli ko siyang nakita mula sa malayo. Nagtatawanan sila ng kanyang mga kaklase. Mukha siyang masaya, mukha siyang okay. Pero nang magtama ang aming paningin, bigla siyang napatigil. Hindi siya lumapit. Hindi rin ako lumapit. Ngumiti siya ng bahagya. Isang ngiting puno ng pait at pag-unawa. Bago siya tumalikod at naglakad palayo kasama ang kanyang mga kaibigan. Hanggang na ngayon, kapag nakakakita ako ng mga estudyanteng naka-uniform, bumabalik ang lahat ng alaala. Ang kaba, ang pananabik, at ang takot. Ang takot na hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin. Dahil alam ko, sa isang madilim na bahagi ng puso ko, kung bibigyan ako ng pagkakataong ibalik ang oras, baka gawin ko pa rin ang parehong pagkakamali. Mga ka-confess, at dyan na nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Iyan ang kwento ni Siraya, isang paglalakbay sa pagitan ng pagnanasa at ng realidad ng ating mga limitasyon. Isang paalala na ang bawat desisyon natin, gaano man ito kasarap sa simula, ay may kaakibat na bigat na dadalhin natin habang buhay. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa amin sa bawat emosyong ibinabahagi sa programang ito. Sana ay may napulot kayong aral o kahit paano ay naliwanagan kayo sa masalimuot na takbo ng puso ng tao. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession, panatilihin nating bukas ang ating isipan at matatag ang ating mga prinsipyo. Huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe dito sa aming YouTube channel ng Tagalog Wild Confession at i-follow na rin ang aming Facebook page para lagi kayong updated sa mga bago, maiinit at makabuluhang kwentong siguradong tatama sa inyong damdamin. I-click na rin ang notification bell para wala kayong ma-miss na upload. Muli, maraming salamat sa pakikinig. Ito ang inyong Ate J. Hanggang sa muli, mga ka-confess. Keep safe at magmahalan tayo ng tama. Paalam.